I grew up as a Catholic, typical na bata, manginginom. 14 years old, nag-start na ako mag-inom ng alak. Gin, na may kape, gano'n hanggang madaling araw. Kasama ko yung mga tropa ko. And paulit-ulit lang yung cycle ng buhay ko. Hanggang sa dumating ako sa point na tinanong ko si Lord na ito na lang ba yung purpose ko? Tatlo lang naman tanong ng tao sa mundo eh. Bakit ako nandito? Pangalawa, ano ang purpose ko? Pangatlo, saan ako mapupunta kapag namatay ako? So, paulit-ulit, masaya ako, kasama ko yung tropa ko. But pag uuwi na ako, mag-isa na ako sa kwarto, doon ako napapaisip na kaya mo ba ako nilikha para uminom, uuwi, susuka, tutulog, gising, paulit-ulit. Merong void sa puso ko na hindi ma-feel ng mga makamundong gawain. And then, hindi ko mag-gets kung bakit niya sinasagot yung mga prayers ko. Diba? Sabi sa Bible, the goodness of God leads us to repentance. And that makes sense to me nung nakilala ko na si Lord na papakita niya yung kabutihan niya para ikaw mahiya ka naman. Diba? Sinasagot, binibigyan ka ng blessings, pero ang binabalik mo is pagre-rebelde pa rin sa Kanya. And then my fiancé introduced to me Christianity. She invited me sa kanilang church 2016. So, hindi ko makakalimutan sinabi ko sa kanya. Kasi unang attend ko doon sa isang Christian church. I grew up as a Catholic, so sanay ako sa solemn. Yung tahimik lang. Pagdating ko doon, nagrarak-rakan. Tapos, nakataas yung kamay. Naghihiyakan. No? Sabi ko, ang baduy nyo. Ito yung line na sinabi ko sa kanya. Hindi ako magiging ganyan. Tapos ngayon, ako na yung naiyak. Pag-service. So, kinain ko yung salita ko. And then, nagka-interest ako sa eschatology. Doon talaga na caught yung attention ko, study of end times. Nanonood ako ng mga video sa YouTube 2017 after a year. Pero hindi ako nagbabasa ng Bible. So hindi ko alam kung totoo yung pinapakinggan ko or hindi. Hindi ko alam yung truth sa error. But then, 2019, I was baptized. I start reading the Bible and everything changed. Kaya yung heart po ng ministry is mamigay ng Bible. Yun po ang ginagawa ko. Namimigay ako ng Bible kasi I know the importance of reading the Bible. Kasi you can listen to all preacher all day. Pero kung ikaw mismo hindi ka nagbabasa, you will never experience yung personal revelation na nanggagaling sa Diyos. So, ayun na po, doon na-create yung Tetelestai. I was on fire. I created a page 2023. Ano lang ako sa TikTok lang po ako. Kasi nahihiya ako sa Facebook, andun pa yung mga tropa ko eh. Baka sabihin, lasinggero to ha, nag-ano ng Bible. Gawa ako ng video, sinishare ko yung gospel, tapos upload lang ako ng upload, hanggang may isang nag-boom na video, and then the rest is history. Hindi ko in-expect na ganitong kalaking platform ang binibigay ni Lord. So since sobrang laki talagang, sabi ko I need to be equipped. I go to Bible school, kasi sa social media po, lahat ng denomination nanonood sa'yo. So kahit gaano kagaling ka mag-preach, kahit perfecto yung theology mo, may magdi-disagree. And you should know how to respond to that. Sabi sa 1 Peter 3:15, but in your hearts, revere Christ as your Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you for the reason of the hope that you have. But, sabi dito, do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. So, ayun yung pinaka-core ng apologetics. In Greek word, apologia, meaning to defend. Biblically defend your faith. So, hindi lang tayo blind followers. We must know yung Bible natin. We must know the history, historical context, and everything about that. So I started with that, and everywhere I go, kahit saan po ako ma-invite, I treat everyone as unbeliever. That's why. Kasi we are called to do the Great Commission. But I think 80% ng pinupuntahan kong church, hindi nila alam yung gospel. Even pastors, when I ask them, what is the gospel? So kung hindi natin alam yung gospel, paano natin i-share yung gospel? Right? So what is the gospel? Kapag nag-quote ba ako ng
let's say Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Am I sharing the gospel? Who says yes? Who said no? 1, 2, 3, 10. O, babaguhin natin. O, ibang verse naman. Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kunyari, naglalakad ako, may nakasalubong akong isang tao. Bro, Isaiah 60:22. Am I sharing the gospel? Yes or no? No. Not necessarily, okay? Hindi porket may quote ka na Bible verse sa Facebook mo, and nagsishare ka na ng gospel. Okay? That's the importance of knowing the gospel by heart. And yun po yung gusto kong mangyari sa atin ngayon. We should know the gospel by heart bago tayo lumabas sa kwarto na to. And paano natin siya isi-share in a biblical way? Okay? So what is the gospel? In Hebrew, Biser. In Greek word, Evangelion. In English, good news. Sa Tagalog, mabuting balita. Okay? What is the gospel? Before you present the gospel, we must present the bad news. I believe you cannot preach the good news without preaching the bad news. This is what Jesus did in the Bible. Nung lumapit sa kanya yung rich young ruler. Sabi ng rich young ruler, "Good teacher, what must I do to enter the kingdom of God?" There's no one good but God alone. And then he proceeds to, "You shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not lie." So anong purpose nun? Okay? When I share the gospel, we need to attack their conscience. Cons means science. Con means with, science means knowledge. Kasi, ang misconception sa bansa natin, hindi naman ako masyadong nagmumura. Hindi naman ako masyadong, hindi naman ako pumapatay ng tao. Hindi naman ako nagnanakaw. Mabuting tao ako, mapupunta na ako langit. Okay? The purpose of the law is to show us how sinful we are. It's like a mirror. No? Ayun yung nag-expose sa kadiliman ng buhay natin. That's why it's important to share the gospel. Basically, yun ang ginagawa ko. I present the 10 Commandments. Do you think you're a good person? Most of the time, ang sagot, yeah, mabuting tao naman ako. May orphanage kami. Nagtatides ako every Sunday. Therefore, I deserve heaven. Which is very dangerous. Pupunta ka ng impyerno kapag gano'n ang mindset mo. Kasi you're trusting yourself. Not the finished work of Christ. Right? So, inisa-isa ko yun, 10 Commandments. You shall have no other gods before me. Which is idolatry. Anything you prioritize more than God is an idol, right? It can be your phone, it can be your wife, husband, job. Anything you prioritize more than God. Second commandment, you shall not make unto thee any graven image in heaven, on earth, under the earth, and in the sea, and bow down and worship them. We live in a religious country. Nung bata ko, kinakarakol ko pa yan. Right? So, most of us guilty doon. Third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. What does vain means? Walang kwenta, walang kapuluhan. Sa Hollywood, usong-uso na yan. Ginagamit yung pangalan ni Jesus Christ. Sa walang kakwenta-kwentang bagay. Right? Or kahit tayo, pag nadudulas. Diba? Oh my G. Sa Tagalog. Diba? Guilty tayo lahat doon. Fourth commandment, maglaan ka ng isang araw pa mamahinga para sa akin. Hindi ko na kailangan explain yan. Kasi dumating tayo sa point ng buhay na marami tayong excuse para hindi mag-church, magbasa ng Bible, mag-pray, everything. Fifth commandment, honor your father and your mother. Dumating tayo sa point ng buhay na na-disrespect na natin yung magulang natin, right? Sixth commandment, ito. You shall not murder. Yan yung mindset ng ibang tao eh. Ay, hindi ako katulad ni Kuya Rene. Kasi yung nakulong, pumatay ng tao. Ako hindi naman eh. That's our human nature. Lagi natin kino-compare sa sarili natin, mas mabuti akong tao doon. Kaya sa tingin ko, mapupunta ako langit. Hindi. Sabi sa Bible, he who hates his brother is a murderer. So nagkapot ka sa kapwa mo, you murder at your heart. Diba? Si God sa heart natin niya. Connected sa 7th commandment, you shall not commit adultery. Diba? Sabi ni Jesus, if you look at a person lustful intent, you already committed adultery in your heart. Okay? And 8th commandment, you shall not steal, irrespective of its value. Nagnakaw tayo ng piso, wala tayong pinagkaibang Diskaya, na bilyon-bilyon ang ninakaw. Hindi mo pwede i-justify yun sa harap ng isang banal na Diyos. Sabihin mo, Lord, piso lang naman ninakaw ko eh. If God said it's a sin, your opinion, my opinion, kahit si President Trump ka pa, it doesn't matter. 9th commandment, you shall not bear false witness. Diba? Milyong beses tayo nagsinungaling.
or any reason. 10 commandment, you shall not covet. So that's how I present it. I bring up the law, I bring up the commandment, sasabihin ko sa kanila, even though nasunod mo yung siyam dyan, sir, ma'am, sumablay ka lang sa pagsisinungaling, guilty ka na sa lahat. James 2 verse 10, you break one law, guilty ka na sa lahat. At bad news sa atin yun, okay? This is how I do it. God is holy, perfect, and righteous. That's number one bad news. Bakit? Because we are not. Pangalawa, sabi sa Romans 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. So kahit kasing bait mo si Mother Teresa, hindi ka pa rin mabait sa mata ng Diyos. Hindi ka umabot doon sa kalwalatian ng Diyos. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At paano nyo sa atin yun? Dahil sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tayo nagtatrabaho, ang sweldo natin pera, pero sinasabi ng Diyos sa atin, ito deserve nyo kamatayan. Yung death, yung Greek word ng death na tinutukoy doon, eternal death, impyerno. Sabihin lang ng tao, papuntang impyerno. Yun ang bad news sa atin. John 3:16 is one of the famous verse. Pero ituloy nyo sa verse 18. John 3:18, sabi nun, those who do not believe in Him is already condemned. That's why it's important, when you share the gospel, everyone, we must exhort the character of God na siya ay loving God at siya ay just na God. Hindi pwedeng loving lang. It will fall under progressive Christianity. Progressive Christianity po, usong-uso na po sa social media to. I'm so aware because nasa social media po ako. Ano yung progressive Christianity? Progressive Christianity, they believe the Bible is outdated. Ito mga naging na Christian to ha. They believe the Bible is outdated. So tinatanggal nila yung sin, yung hell, at yung repentance. Kumbaga, King, God is love. Kahit magsyabu ka dyan, mahal ka ng Diyos. Hindi ka pwedeng mapuntang impyerno kasi God is love eh. Mapagmahal ng Diyos eh. That's progressive Christianity. Hindi nila pinipreach yung sin, hindi nila pinipreach yung hell, which sa Bible, si Jesus, mas maraming binanggit na hell kaysa sa heaven. Hindi nila binabanggit yung repentance. Sabi ni Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. Kasi ayaw nila maka-offend ng tao. So God is love lang. Walang justice. Kaya pag nag-share namin yung gospel, it's important to bring the bad news, the law. Okay? Kasi yung loving at pagka-just ng Diyos, nag-meet yun sa cross. Doon nag-meet sa cross yun eh. Diba? Isa sa tanong ng mga atheists na naka-encounter ko eh. Bakit ang Diyos nyo kailangan pa ipadala yung anak niya para patawarin yung kasalanan natin? Akala ko ba all-powerful siya? Akala ko ba almighty siya? So kaya niya naman sa isang snap of a finger, pwede na tayo patawarin. Diba? Ba't kailangan pang may magsakripisyo? Eh di mahina siya. Kasi ang Diyos, loving and just siya. Kung sasabihin niya, ay, cute si ano, hindi ko na, i-overlook ko na lang yung kasalanan niya, papatawarin ko na lang, magpipikit mata na lang ako. Magiging unjust siya. And He's not worthy to be called God. Kung ganon. Right? So make sure you present the character of God, that He is just God. And if He is just, justice requires punishment. Okay? Justice is getting what we deserve. Mercy is not getting what we deserve. Grace is getting what we don't deserve. Justice is getting what we deserve. We deserve punishment. But mercy withholds that punishment. And Jesus gave us salvation. We don't deserve that, but He gave it anyway. That is grace. Okay? That's how you present the bad news. Alam nyo, pwede nyo gamitin to. Isang illustration na binigay sa akin ng pastor, mentor ko. Para mas ma-appreciate nyo yung pagka-just at pagka-loving ni Lord. At para mas ma-appreciate natin yung tinapos ni Kristo sa cross. Kasi nawa-water down na ngayon eh. Na every year ko napapanood dyan sa Holy Week eh. Pinapos si Jesus sa cross. So what? Ano para sa atin yun? Nawa-water down na. Pati yung sin, nawa-water down na. Okay lang, magsinungaling lang ako ngayon. Papatawarin naman ako ni Lord eh. Ang ganda na itong illustration na binigay sa akin ng pastor ko. May isang kingdom. Sa kingdom, may isang king na loving at just na king.
Meron silang law, meron silang decree na kapag may nahuling nagnakaw sa treasury nila, ang parusa, 20 lashes. Yung 20 lashes na ginawa kay Jesus po. Diba? By the way, hindi yun yung naisip natin dati ko ngayon ha. Manipis yun. Yung lashes doon sa crucifixion, may bakal sa dulo yun. Kada hampas, sumasama yung laman. Sumasama yung flesh. Okay? Anyway, sa kingdom na to, may king, he is a just and loving king. May law sila na kapag may nahuling nagnakaw, 20 lashes ang parusa. Then one day, may nagnanakaw sa treasury, lumipas ang 2 weeks, 3 weeks, isang buwan. Hindi nila mahuli-huli. Lumipas ang 3 months, 4 months, 6 months. Sabi nung hari, teka lang, seryoso na to. Sobrang laki na nung ninanakaw sa treasury natin. Kailangan mahuli itong magnanakaw na to. So pinatawag niya yung mga kawal niya, kailangan nyo mag-double time kasi sobrang laki na nung ninanakaw sa kaharian natin. So yung mga kawal, double time sila, hinahanap nila, din one day nahuli nila kung sino yung magnanakaw. Alam niyo kung sino yung magnanakaw? Yung prinsesa. At dahil loving at just itong hari na to, hindi niya pwede sabihin, oy, anak ko yan. Huwag natin pansinin yung ginawa niya pag nanakaw. No. Loving at just siya. At nakalagay sa law nila, pag sobrang laki ng nanakaw, times 2 yung parusa. So instead of 20 lashes, 40 lashes ka po yung sentensya doon sa prinsesa. Mind you guys, wala pang nabubuhay sa 40 lashes. So pinatawag yung prinsesa. Imagine niyo na lang po, ito ang kingdom, kayo yung mga tao. Ito yung stage, pinatawag yung prinsesa. Nakatali yung dalawang kamay niya. Nakataas na gano'n. So 40 na lashes, it's a death sentence kasi nga wala pang nabubuhay doon. Tumatakbo yung isang kawal. Alam niyo ginawa ng isang kawal? Winasak yung damit ng prinsesa sa likod. After wasakin, sisimulan na yung palo. Unang palo, sumigaw yung hari. Sabi ng hari, teka lang. Alam niyo ginawa ng hari? Winasak niya yung damit niya. Winasak niya yung damit niya, niyapos niya yung prinsesa. Sabi niya, simulan niyo na. Nagulat yung mga kawal. Ha? Sabi ng hari, utos ko yan. Simulan niyo na. Unang palo, 5 palo, 10 palo, 15, 20. Pagdating ng 30 na palo, namatay na yung hari. But he made sure na ni isang latigo, walang tatama sa prinsesa. Justice has been served. Na-serve in justice in the same way na pakita niya yung pagkalabing niya. Alam niyo sino yung prinsesa? Tayo yun. Imagine, that king is Jesus Christ. He went down from his throne. Imagine yung lumikha ng bilyong-bilyong stars sa langit. Bumaba sa trono niya. Can you imagine a leader na pupunta ng Pilipinas, maghuhugas ng paa? Can you imagine Donald Trump pupunta ng Pilipinas, pupunta sa isang squatter area, uhugasan yung paa ng mga squatter? I don't think so. But Jesus Christ, who spoke the universe into existence, He went down from His throne. Sabi sa Bible, hinugasan niya yung paa ng mga disciples niya. Wow! Sabi sa Philippians 2:6-11, though He was God, He did not count equality with God a thing to be grasped. But He emptied Himself. Hinubad niya daw yung pagka-Diyos niya by taking the form of a servant and by becoming obedient even to the point of death. Therefore, God has highly exalted Him and gave Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus Christ, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. That's the gospel, everyone. That's the importance of sharing God's love and God's justice. Kasi hindi natin ma-appreciate na tayo ay isang wretched sinner. Sabi ni Paul, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? At ang most misconception sa atin, mabuting tao ako. Hindi ako masyado nagmumura. Pupunta ako ng langit. That's the importance of bringing up the law. Kasi ang law, hindi ka maliligtas niyan. Okay? Yan ay para ipakita sa atin kung gaano tayo kadumi, so that we can cry out
to God na iligtas tayo. Hindi natin kaya iligtas ang sarili natin sa tiyak na kamatayan. That's how I present the gospel. Kasi makikita natin yung kabutihan ng Diyos eh. Right? Sa fall pa lang, when Adam and Eve disobeyed God, sabi doon, nagtahi sila ng fig leaves to cover their shame and guilt. Right? After nila mag-disobey, nagtahi sila ng fig leaves to cover their shame and guilt. Pero sa sumunod na verse, ano sabi doon sa sumunod na verse? Pinalitan ng Diyos yun ng animal skin. Saan galing yung animal skin? May pinatay na hayop. May sinakripisyong hayop. Foreshadowing na yun ng paparating na Messiah. Ano tawag kay Jesus? Spotless Lamb of God. Foreshadowing na yun ng paparating na Messiah. So, tayo, as a Christian, animal skin na yung suot natin. Suot na natin yung righteousness ni Christ. Diba? Ang tawag sa atin, we